kasi alam mo yung pagod na yung isip ko na hindi ko na alam saan ako napupunta, Lord. Parang gusto ko nang iwan yung sasakyan at that time dun sa expressway, tapos parang iniisip ko, nasakay na lang kaya ako ng bus kung saan papunta to, basta makauwi lang ako ng bahay kasi hindi ko na alam kung ano ba to, pa Batangas na naman ba ako, pabalik na ba ako ng Cavite. Hi everyone, it's Lourdes Galang of Wealthy Moms Club, and in today's video I'd like to share with you how God taught me to drive sa expressway. As in, literally na talagang masasabi ko, si God ang nagturo sa akin kung paano mag-drive sa expressway. So when I finished my driving lessons, it was for 3 days, tapos tig 4 hours a day, at ilalagay ko yung link at saka yung FB page nung driving school kung saan ako natuto na mag-drive. It's Speedwheel Driving School sa mga taga Cavite yon. You can enroll there sa Imus, yung kanilang office. So I would say that it was God who really taught me how to drive sa expressway, kasi ganito yung nangyari. After my driving lessons, ang usapan namin ng driving instructor ko, magbubook ako ng session sa kanya wherein tuturuan niya ako na mag-drive sa expressway from SLEX to NLEX, kasi nga Cavite to Pampanga, kasi yun yung magiging route or route, okay, kung ano mang kung ano mang English ang ginagamit natin, kung UK yan or US. Anyway, yun kasi yung magiging route ako from Cavite to Pampanga, Pampanga to Cavite. So every time naman that I would text him para magpabook ng session, hindi nagtutugma yung schedule namin. And I think for a month or 2 months na ganon. And I wanted na to learn how to drive sa expressway. So, one morning, I heard the Lord tell me, tara, halika, mag-drive ka, tapos sa expressway tayo. Ito yung time na kailangan ko rin magpakabit nung Easy Trip na RFID. So, ang ginawa ni Lord, ginamit niya yung instance na yon wherein kailangan ko magpakabit ng Easy Trip RFID. And I remember, nung nag-research ako, yung pinakamalapit na pwede kong pagpakabitan ng Easy Trip RFID is in Eton exit yata, I think. Kung hindi ako nagkakamali. Pero kung nagkamali man ako, pasensya na po. Pero ilalagay ko na lang po dito yung picture at saka kung saan yung sinasabi kong pagpapakabitan ng Easy Trip RFID. So, nung chinek ko sa Waze, dadaan ako ng expressway. At that time, nag-aalinlangan ako kasi hindi pa nga ako nakakapag-try na mag-drive sa expressway, dahil nga every time na magbubook ako ng session sa driving instructor para maturuan niya ako na mag-drive sa expressway, hindi nagtutugma, 'di ba? Pero nung time na to, talagang sabi sa akin ni Lord, tara, magpakabit ka ng Easy Trip RFID, tapos sa expressway dadaan. So parang eto na yung magiging ano ko talaga, first lesson ko kung paano mag-drive sa expressway. And because it was the Lord who told me that, syempre andun yung courage and confidence ko, knowing that the Lord is with me. So ngayon, nung nasa SLEX na ako, syempre hindi pa ako sanay gumamit ng Waze, diba? Tsaka hindi talaga ako familiar pa sa mga exit. Yun yung nakakatakot kapag nasa expressway ka, diba? Pag hindi ka familiar dun sa mga exit entry points sa expressway, maliligaw ka, tapos sa susunod ka na exit, tas babalik. So yun na nga yung nangyari sa akin. 4 hours lang naman ako sa expressway, sa SLEX, kasi nagkamali ako ng exit. Alam nyo ba kung saan ako umexit? I think umexit ako unang-una sa Calamba. Tapos from Calamba, lumabas ako ulit, tapos dire-diretso ako pa Batangas na naman. So ayan yung picture nung napunta ako sa exit ng Batangas. Na sabi ko, papunta lang naman ako ng Laguna, ba't ako napunta ng Batangas? So parang it took me like 2 hours doon, hanggang doon sa Batangas exit na yon. Tapos hindi ko alam kung paano ako babalik na papuntang papuntang north, kasi parang papunta na ako ng papunta ng south doon sa sa SLEX. So
I praise God kasi I'm sure it was just the Lord who led me kung paano from Batangas, nakabalik ako na papuntang north na ulit. Tapos ang tigas ng ulo ko, hindi na naman ako nakinig kay Waze, umexit na naman ako, tas mali na naman yung na-exitan ko. So literal talaga na tinuruan ako ni Lord na umentry at umexit sa expressway. Kasi ilang entry points at exit points yun. So I think naubos yung laman ng RFID ko. Hindi ko na alam kung magkano yun. Basta alam ko mga nasa 6 to 7 na entry exit points yung ginawa ko doon sa SLEX. And meron doon yung time, yung pinaka-last na talaga na pa-exit na ako ulit. Tapos hindi ko alam kung ano ba to, pa-south ba to o pa-north. Parang pabalik ba ako sa MCX? Kasi MCX yung way para makauwi ako ng bahay. Wala na sa isip ko na magpapakabit pa ako ng Easy Trip RFID. Kasi alam mo yung pagod na yung isip ko na hindi ko na alam saan ako napupunta, Lord. So, may time yung pinaka-last na nag-exit ako, hindi ko alam kung pa-north or pa-south yun, na talagang, alam mo yung lutang na ako, na sabi ko, Lord, ayoko na, pagod na ako. Parang gusto ko nang iwan yung sasakyan at that time dun sa expressway, tapos parang iniisip ko, nasakay na lang kaya ako ng bus, kung saan papunta to, basta makauwi lang ako ng bahay, kasi hindi ko na alam kung ano ba to, pa Batangas na naman ba ako, pabalik na ba ako ng Cavite. And I praise God kasi hindi naman niya ako hinayaan na iwanan na lang yung sasakyan talaga sa expressway. So God still encouraged me na ituloy ko lang. And finally, ayun, umabot naman ako. Alam mo ba, ang time, I think hanggang 5 PM lang yata available or hanggang 6 PM available yung pagkakabit ng Easy Trip RFID. And I praise God, talagang on time na nakahabol pa ako dun sa pagpapakabit ng Easy Trip RFID. And tama na yung kumbaga naging exit point ko, napunta talaga ako dun sa lugar kung saan nagpapakabit ng Easy Trip RFID. And alam mo, after nun talaga yung realization na grabe, Lord, yung 4 hours, almost 4 hours na yun, na paikot-ikot ako dun sa SLEX. Literal na yun na pala yung driving lesson sa akin ni Lord kung paano mag-drive sa expressway. Kasi doon ako natuto, diba, kung paano mag-drive sa expressway. Doon ako natuto kung paano sa exit point, sa entry point. I praise God kasi may humor din talaga si Lord sa pagtuturo niya sa akin. And after nung experience na yon, nakapag-drive na ako papuntang Pampanga, from Cavite to Pampanga. Kumbaga dahil sa pina-experience sa akin ni Lord yung 4 hours na yon na back and forth ako sa SLEX, natuto ako, nagkaroon ako ng courage, nagkaroon ako ng confidence kung paano mag-drive ngayon sa expressway. So kaya ako sinasabi na it was really God who taught me how to drive sa expressway. Sabi nga ng tito ko na nakapag-drive na nga ako sa SLEX. Sabi niya, ba't hindi ka nagpasama? Hindi ko lang masabi na hindi na kailangan kasi si Lord yung kasama ko. He was with me the whole time, and I'm sure talaga na yun ang inalaw ni Lord na paikot-ikot ako dun sa SLEX for 4 hours. Kasi, diba, yun na yun, driving lesson, 4 hours ka ba naman sa expressway. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo in this video, and I pray that especially sa mga moms na makakapanood nito, that you would be encouraged that God is always with us, lalo na when we are driving, or para sa mga moms na gustong matuto sa pagdadrive or natatakot when it comes to driving. Just pray and know that the Lord is right there with us, na siya talaga yung driver. Kumbaga, passenger princess pa rin tayo. It's just that tayo lang yung may hawak na manibela, but it's really the Lord who is driving and who takes over the wheels. So, yun lang. Have a blessed day. God bless.